Headlines ngayon. Senador Juan Ponce Enrile at Janet Napoles binasaan na ng sakdal ng Sandigan Bayan kaugnay sa pork barrel scam. Dating Chief of Staff ni Enrile, si Attorney Gigi Reyes absent. Budget Secretary Butchabat nagbigay na ng resignation letter kay Pangulong Noynoy Aquino. Pinoy, hindi naman ito itinanggap. Rotating brownout posibleng mananasan ngayong weekend. Panibagong bagyo nakaambang pumasok sa bansa sa susunod na linggo. Rasyon ng NFA rice sa ilang palengke. Nagkaubusan na naman. NFA planong dagdagan ng binabagsak sa mga palengke. Habang tonelalang smuggled na bawang na kumpiska ng customs. 20 suspect sa pag-hazing kina Jury Servando nakatakdang kasuhan ng NBI ngayong araw. FIBA Asia Cup sa China. Nagsimula na. Gilas Pilipinas. Makakalaban ng Chinese Taipei. Ball boy ng San Mig Coffee na sumikat dahil sa pag-eksena sa Game 5 ng finals. May trabaho pa kaya matapos tawagan ng technical foul at pagalitan ni Coach Tim Cone. At mga lumang container van ginagawang dormitoryo sa Mandaluyong. Andar ng mga balita. Lalarga na po. Magandang tanghali, Las Islas, Pilipinas. Ngayon po ay July 11, ano? 2014. Nawala lang ako sa ano, ha? Ako po si Chibo Cobo. Ako po naman si Martin Andanar. Samahan niyo po kami sa andar ng mga balita. Ang biyaheng walang flagda at walang boundary. Andar ng mga balita. Andar ng mga balita. Kung dati, choosy pa ang ilan nating mga kapatid dahil mas gusto nila ang commercial rice. Ngayon, nagtsatsaga silang pumila para makabili ng mas murang NFA rice. Kaya dahil dito, Martin, dadagdagan na raw ng NFA ang kanilang rason para hindi humabang pila sa mga bilihan ng bigas. Narito ang report. Hindi pa man nagbubukas ang outlet na ito ng NFA Rice sa Pasig Mega Market. Nakapila na si Aling Rosemary. 2 oras siyang naghintay bago nagbukas ang outlet alas 6 kaninang umaga. Alas 4 po, nakapila na ako dito. Kasi po, pagka nag-umaga na, marami hong pila. Ang 69 anyos sa si Lolo Abi, isa rin sa mga nauna sa pila. Mahaba na pila. Malaking bagay ho. Ang dati inaayawan na NFA Rice, parang sinehan na pinilahan. Nagmahal kasi ng 4 hanggang 5 piso ang presyo ng commercial rice. Si Aling Juanita, inaamoy-amoy pa ang bibilhing bigas. First time daw niya kasing pumila para sa NFA Rice. Nagtakot naman ako, baka may mayroong ng daga. Paano kapag medyo hindi masarap sa panlasa pag niluto natin mamaya? Ay, hindi na. Hindi ko kakainin. Hindi ka nabibili? Hindi na. Kwento pa ni Aling Juanita, ngayon lang uli siya pumila para bumili ng bigas. Ang huli, noon pang panahon ni Pangulong Marcos. Dati sarap tayo, di ba? Nang maupo si Marcos, naging 4 kilo bigas. Bata pa ako. Kahapon, sold out ang 150 na sako ng bigas ng isang outlet ng NFA. 6 na kilo lang ang pwedeng bilhin kada mamimili para maiwasan ang pananamantala. 2 lang ang NFA outlet sa Pasig Mega Market. Kaya para mas maraming makabili ng murang bigas, binigyan na rin ng tig 10 sako ng NFA rice ang mga retailer ng commercial rice. Approved naman sa mga mamimili ang NFA rice. Malaking bagay ang mayroong NFA dyan. Para isa rin po naman ang lasa eh. Pumunta ka ng sa 40, etong 27, parang iisa. Bigas din yun. Basta malaga may kakainin sa magapon. Plano ng NFA na dagdagan ang supply ng bigas nito. Ang dating arawang rason na 70,000 sako ng NFA rice sa buong bansa, ginawa ng higit 100,000 sako. Bukas sa mga outlet ng NFA sa Pasig Mega Market mula alas 6 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Jen Calimon, News 5. Toneladang bawang naman ang nakumpiska ng Bureau of Customs na illegal na ipinasok sa bansa. At para sa balitang yan, nasa linya ang telepono si Edison Reyes. Edison? Martin, tinatayang nasa 125,000 kilo ng nakaw na bawang na nagkakahalaga ng 37 million pesos ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs mula Shandong, China. Tinangka umanong ipasok ng Mac Jason International Trading sa bansa ang mga bawang ng walang kaukulang sanitary permit mula sa gobyerno noong ika-12 ng Hunyo. Ayon kay Agriculture Undersecretary Ron Palad, kukuha ng sample ang Bureau of Plant Industry sa
sa mga nakumpiskang bawang. Sakaling lumabas daw sa test na negative ito sa mga peste, pag-uusapan nila kung pwede itong ibenta sa publiko. Taliwas ito sa dati nilang ginagawa na sinisira ang mga produkto. Martin, kung mapatunayang nagkasala, kasong smuggling ang kakaharapin ng consignee. Sa ngayon, nasa 200 pesos na umano ang kada kilo ng bawang, mas mababa sa dating 400 pesos kada kilo. Samantala, 19 container vans pa ng bawang ang inold ngayon ng MICP District Collector dahil pa rin sa kawalan ng import clearance. Martin. Maraming salamat, Edison Reyes. Good news naman, nakadiskubre ang isang Pinoy scientist ng solusyon para sa lumalalang problema sa coco lisap. Ayon kay environmental biotechnologist, Edgar Maranan, layunin ng all-organic treatment na palakasin ang immune system ng mga puno ng niyog. Diyamak daw na mas ligtas ito kaysa paggamit ng insecticides. Sa isang pilot test nga, matagumpay na naibalik ang sigla na nasa halos 30 puno ng niyog sa loob lamang ng 3 buwan. Pero ito pa ang mas good news. Walang balak si Marana na gawing negosyo ang naimbento. Sa halip, gusto niya makipagtulungan sa gobyerno para tuluyan ang mawakasan ang problema. Naku mga kapatid, maghanda-handa na po tayo. Posible kasi makaranas tayo ng rotating brownout ngayong weekend. Bukod pa yan sa 3 sentimong dagdag singil sa kuryente kada kilowatt hour. Narito ang report. Noong nakaraang buwan, sabay-sabay na nag-forced shutdown ng ilang malalaking planta sa Luzon. Ang bad news, kahit hindi tumakbo ang mga kinontratang planta ng Meralco, kinakailangan pa rin nilang bayaran ng buo ang mga ito. Dahil dito, tumaas ang generation charge o singil ng mga power supplier sa Meralco na ipapasa sa buwang ito. Bukod dyan, nagmahal din ang transmission charge na sinisingil ng National Grid Corporation para sa pagpapadaloy ng kuryente. Pero ang good news, epektibo na ang mas mababang singil ng Meralco para sa kanilang distribution charge. Kaya ang kabuuang dagdag bayarin, 3 sentimo lang kada kilowatt hour. Katumbas ito ng 3 hanggang 15 pisong dagdag sa bill depende sa konsumo. Na-mitigate ito nung mismong reduction ng Meralco charges na distribution charge. Ito lamang po yung napupunta sa amin. Epektibo ang mas mababang distribution charge hanggang Hunyo sa susunod na taon. Pero may nakaamba pa rin kalbaryo para sa mga consumer. Pinaghahandaan kasi ngayon ang posibilidad na magkaroon ng rotating brownout ngayong weekend dahil yan sa maintenance shutdown ng 1,200 megawatt Ilihan power plant mula Sabado hanggang Linggo. Kritikal na araw ayon sa Meralco ang Sabado. For certain points in time during that process, the Ilihan power plant will not be available. And we need to be informed what time period that will be. So that for that time period, we will also prepare our own contingencies. Sabi ng Department of Energy, hindi na pwedeng iatras ang maintenance shutdown ng Ilihan. We don't want to risk it. The equipments are there, they're ready. We might as well do it now. On a weekend. Inaasahang makakatulong para makaiwas sa brownout ang Calaca Power Plant. Naka-standby din ang interruptible load program ng Meralco. Michelle Orosa Ople, News 5. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Narito na mga on-demand na balita sa News 5 everywhere din sa atin ni Chef Obando. Chef. Happy Friday, Martin at Chia! Friday na Friday, trending ngayon sa N5E. Ang balita naman tungkol sa premature ejaculation. Ayon sa eksperto, kondisyon ito kung saan hindi nakokontrol ng isang lalaki ang kanyang sarili dahil sa sobrang pananakit. Kaya ang resulta, mabilis ang kanyang sexual satisfaction. Ayon sa ilang pag-aaral, isa raw ito sa mga dahilan ng hiwalayan. Talaga, mamaya bibigay pa namin ng ibang detalye ng balitang yan sa ngayon. Mahigit 80,000 na po ang views nito sa N5E. Punta naman tayo sa Land Down Under. Sa pulsa camera ang pag-atake ng isang buhaya. Ang biktima niya, caretaker niya. Hirap tumakas ang caretaker ng kagati ng buhaya ang kanyang kamay. Pagbagsak niya, swerteng bumitaw ang buhaya. Aba naman, kahit ligtas si lalaki, sumailalim naman siya sa masela na operasyon para maayos ang kanyang kamay. Oh, usapang pagkain tayo, nagugutom na rin ako eh. Isang food experiment naman ang trending na video ngayon sa YouTube. Ang bida, mga Pinoy street food. Ang kumain nito, mga Amerikano. Ano kaya ang reaksyon nila sa pagkain ng fishball?
That's pretty good. The sauce helps a lot. It's like eating a weird sponge. It's like the fish version of a chicken McNugget. Okay, sunod naman nilang kinain ang turon. Ano reaksyon nila? I looked inside. Is that a plantain of some kind? It's like an egg roll, but filled with plantain. I love this. I love you. Nice! Hindi rin sila nandiri sa kwek-kwek. Quack, quack. It's like a cheese puff. Oh, man. Wait a minute, is it bad? I would eat all of it. It would be like a fun party favor to pull out and be like, look at these quail eggs in Cheetos. If I brought this to a party, people would be like, you're the best. Isaw-isaw. Type kaya nila ito. Tingnan natin. Is it intestines? Like you can see actually like where in the stomach it was. This is like Fear Factor right here. Not bad. It's not bad and it's not good. Yep, get it out, get it out. There's no way that's going down. Oh my Poop gosh. Traveled through here. Oh my gosh. Ayan, ang ganda ng video niya. Pero napansin ko, sino ba yung may Asian descent? Siya pa yung medyo naartihan nga sa Asian food or sa Pinoy food. Ganun ba, te? Oo, ganun yung nangyari. Ganun ba yun? Ganda nyo, ha? Ganda nyo, ha? Ganda nyo. Okay, ito. Punta naman tayo sa FIFA World Cup. Aba, ito yung special request ng ating taga-subaybay na si RJ Contreras. Trending ngayon sa Facebook ang parody video na nangyari kay Neymar sa World Cup. Pero may special treatment. Ito, panoorin nyo. You lose. Maraming salamat! At para po sa tuloy-tuloy na balitaan ng News 5 everywhere, bisitahin niyo lang po kami sa news5.com.ph. Balik sa inyo, Martin at Chi. Thank you, Joseph. Thank you, Seth. Thank you, Joseph. Susunod na. Senator Juan Ponce Enrile at Janet Lim Napoles na basahan na ng sakta. Attorney Gigi Reyes, umabsent muna. Trailer truck at SUV nagsalpukan. Trailer truck na kipagkarera pala sa isa pang delivery truck. Abangan sa pagbabalik ng andar ng mga balita. Biyaheng walang flagda at walang boundary. Andar na mga balita, andar na mga balita. Walang patid na andar ng mga balita. Binasahan ng sakdal ng Sandigan Bayan. Sina Senador Juan Ponce Enrile at Janet Lim Napoles kaugnay sa mga kaso nila sa pork barrel scam. Hindi naman nakadalo ang dating Chief of Staff ni Enrile na si Attorney Gigi Reyes. Para sa update, nasa linya ng telepono si Trish Roque. Trish? Live on location. Katatapos nga lamang nitong isinagawang arraignment ngayong araw na ito para sa kasong plunder nila Senator Juan Ponce Enrile, Janet Napoles, Attorney Gigi Reyes at iba pang akusado kaugnay nga nitong PDAP scam. Dininig muna itong motion for Bill of Particulars ni Senator Enrile. Ito yung humihingi ng detalye o specific na impormasyon na hindi nakalagay sa criminal information. Halimbawa, dito nga sa kaso, yung 172 million pesos na plunder, hinihiling ng depensa kung sino daw yung nagbigay ng pera, kailan at saan ito ginawa. At importante raw ito para makapag-plead ng maayos ang senador. 2 beses itong inargue ng depensa, pero 2 beses din itong dininay ng korte. Tinanong naman si Enrile ng korte kung physically ba ay kaya nang magpa-arraign. Sabi naman ni Enrile, physically ay kaya niya kahit pabago-bago ang BP niya at may nakakabit na Holter monitor sa kanya para i-monitor ang kanyang heart rate. Pero dahil may mga technical na issue at legal remedies yung kanyang counsels, ay hindi na raw pwedeng pangunahan ang kanyang mga abogado. Kinuhaan ng BP si Enrile ng doktor ng Sandigan Bayan na si Dr. Eduardo Viola at maging yung doktor ng PNP na si Dr. Santos. 150/80 ang blood pressure ayon sa Sandigan Bayan doctor, habang 160/70 naman ang ayon dun sa doktor ng PNP. Sinabi naman ng doktor na safe naman daw ito para i-arrange siya. Nagdesisyon tuloy ang korte na ituloy ang arraignment kung saan hindi nagpasok ng anumang plea si Enrile dahil kine-question pa rin niya ang kaso. Ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Si Napoles naman not guilty ang naging plea.
Si Gigi Reyes naman ay hindi nakadalo dahil kasalukuyan pa rin siya nakakonfine sa Taguig Pateros District Hospital. Ihahain din ng kanyang kampo ang motion para mailipat siya sa isang tertiary hospital at didinggin naman ito ng korte sa Martes. Hindi naman natuloy ang arraignment sa 15 iba pang akusado para sa kasong graft dahil may motion ng prosekusyon na palitan ang ilang bahagi ng impormasyon. Kaya ire-reschedule yung arraignment para sa kasong graft sa July 18. Hiniling din ang kampo ni Janet Napoles na bigyan naman sila ng pagkakataong makapagpiyansa para sa kasong ito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Martin Chi, itong kampo ni Enrile ay malungkot dahil ayon kay Attorney Estelito Mendoza, yung speedy trial na sinasabi ng Sandigan Bayan ay tila napaka-speedy naman daw. Actually, ngayong araw na ito ay hindi nga raw sila handang magpa-arraign dahil meron nga silang inihain na motion for bill of particulars at motion for deferment of arraignment. Pero dahil nga napakabilis daw nagdesisyon ng Sandigan Bayan, ay wala silang naging choice at kaya no plea na lamang yung kanilang ipinasok dito sa kasong ito. Maya-maya lamang aalis na rin dito sa Sandigan Bayan itong convoy ni Janet Napoles pabalik sa Fort Santo Domingo. Martin Chi. Trish, ano yung itsura ni Senator Enrile ngayon? Dama ba yung pagkakabahala niya o relax lang siya? May napansin ka bang kakaiba kay Senator Enrile? Actually, maayos naman yung itsura ni Senator Enrile. Nakakalakad siya mag-isa pero merong mga umaalalay sa kanya na mga security. At nakaupo lang si Senator Enrile during the trial. Pero pag kinakausap siya ng mga justices ay tumatayo siya. Pero sabi na nga ng justices para dun sa arraignment ay papayagan daw nila na kahit nakaupo na lamang si Senator Enrile ay okay lang daw yon. At yung mga justices din naman ay inaalalayan siya. Kumbaga parang may konsiderasyon din doon sa lagay ni Senator Enrile dahil medyo hirap siyang tumayo at maglakad at medyo mabagal siyang kumilos. Kaya naman may konsiderasyon yung korte para sa kanya. Nakaupo lang siya most of the time at hindi siya nagbigay na anumang pahayag sa media. Kumaway lang siya sa atin. Yun lang yung most na naibigay ni Senator Enrile. At talagang yung sa korte, doon lamang siya nagsalita na physically kaya niyang magpa-arraign pero meron nga doon naman mga nakakabit na halter monitor sa kanya ngayon at kung sa kanya daw, kung siya daw ang tatanungin, gusto raw niyang ituloy nga yung arraignment ngayong araw na ito. Pero dahil nga merong mga legal remedies yung kanyang mga counsel para nga questionin yung kanyang kaso ay ayaw niyang pangunahan ng mga ito at gusto niyang sumunod sa kanyang counsels. Kaya siya na rin mismo yung nagsabi na hindi na rin nga siya magpapasok ng anumang plea dito nga sa ginawang arraignment kanina. Chi? Maraming salamat, Trish Roque. Hindi pinayagan ng mga doktor sa Taguig Pateros Hospital si Attorney Gigi Reyes na dumalo sa pagkamasa ng saklan laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Yan ay kahit pabumuti na ang lagay ng dating Chief of Staff ni Senator Enrile. Para sa detalye, naroon live si Kane Son. Live on location. Martin, sa pinakahuling medical bulletin nga na inilabas ng pamunuan ng Pateros District Hospital kaninang pasado alas 9 ng umaga, balik na sa normal ang lagay ng kalusugan nitong si Attorney Gigi Reyes. Nakakaupo na at mas nakakausap na raw ng maayos si Attorney Gigi sa bagong medical bulletin na inilabas ng pamunuan ng ospital pasado alas 9 kanina. Kaninang umaga, hindi na rin daw sumasakit ang ulo nito tulad ng una nitong inirereklamo. Wala na rin daw palpitation na nakita ang mga doktor at bahagya na rin daw bumuti ang back pain nito na inirereklamo nito kahapon. Pero di pa rin daw ito makakain at nahihilo pa rin sa tuwing tumatayo kapag nagpupunta sa CR. Sa huling medical check-up nito, nasa 110/70 na lamang ang blood pressure nito. Normal na rin daw ang neuro exam ni Reyes. 2 gamot pa rin ang iniinom ni Reyes sa ngayon para sa hypertension at anti-anxiety at dahil nga di pa rin ito nakakakain, nakaswero pa rin si Reyes. Martin, hanggang sa mga oras nga na ito ay nakaantabay pa rin ang lahat ng media dito sa ospital para nga sa anumang posibleng update kaugnay sa lagay ng kalusugan ni Attorney Reyes. Martin. Maraming salamat, Kane Son. Sa unang pagkakataon, nagsalita na po si Vice President Jejo Marbinay sa issue ng DAP. Katulad ng iba, gusto rin niyang maparusahan ang mga gumawa nito. Ang palasyo naman, sinigurong walang nangyayaring cover-up sa investigasyon sa DAP. Narito ang report. Kumbinsido raw si Vice President Jejo Marbinay na dapat may managot matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang ilang bahagi ng DAP. Speaking as a lawyer, the ponensya and the separate concurring opinions are rather clear, if not
brutally frank on the matter of accountability. Ito ang unang pagkakataong nagbigay ng opinyon si Binay sa issue at panawagan niya. And I do hope my colleagues will reconsider a reported decision to withhold the release of the so-called DAP list. Full disclosure, as I have said, is a good starting point, especially if it is to be done in good faith. Si Senador J.V. Ejercito naman na nakatanggap ng 10 milyon mula sa DAP, tila kumbinsido raw na reward ito sa pagboto pabor sa corona impeachment. Kung titignan mo yung mga listahan na nabigyan ng extra, it was those legislators who voted to impeach Corona. Ang palasyo naman sinigurong walang mangyayaring cover-up sa investigasyon ng ombudsman sa DAP. Muli rin nilang dinepensahan si Budget Secretary Butch Abad. What's the role of Secretary Butch Abad? He disbursed the money to the different agencies. Did he pocket the money? There's none. Kinwestiyon din ng palasyo ang desisyon ng korte na posibleng may criminal liability ang mga nagpatupad ng DAP. Tila taliwas daw ito sa pagkilala ng korte sa magandang epekto ng DAP sa ekonomiya. May sagot din ng palasyo kay una spokesman Toby Chanco na nagsabing baka nagamit umano ang DAP sa pagbili ng spy gadgets laban sa oposisyon. He was suggesting that government was surveilling them. No, we're too busy with governance. Ginamit daw ang nasabing communication gadgets para sa seguridad noong World Economic Forum at sa APEC Summit sa 2015. Royce Nagit, News 5. Hindi lang si Binay ang gustong panagutin ng mga nasa likod ng DAP, pati rin ang mga kababayan natin sa Estados Unidos. Kumbinsido sila na malaki ang panagutan ng Pangulo Aquino at Budget Secretary Florencio Abad. Narito ang exclusive report ni Erwin Tulfo. Hanggang sa mga Filipino newspapers sa Amerika, laman ang kontrobersyal na Disbursement Acceleration Program ng gobyernong Aquino na kamakailan lang ay diniklara ng Korte Suprema na labag sa saligang batas. At ang mga kababayan natin dito, kumbinsidong malaki ang pananagutan ni na Pangulong Aquino at maging si Budget Secretary Florencio Abad sa manumalyang paggasto sa bilyon-bilyong pisong pondo ng pamahalaan. Yan ay kahit patuloy ang pagigiit ng Malacanang na wala silang ginawang masama dahil in good faith daw ang DAP. No one is above the law. Sabi nga, dapat pantay-pantay, dapat pare-pareho ang trato, kay kamag-anak, kay kaalyado, kung kailangan parusahan. Impeach him. Giit pa nila, dapat daw ay hindi exempted sa batas si Pinoy, katulad ng presidente sa Amerika na pwedeng imbestigahan ng kanilang kongreso. Dapat imbestigahan talaga. Kasi para patas naman, hindi yung iba lang ang nakakasuhan, baka mamaya siya rin merong maling nagawa. Pero alam din nilang malabong makapagsulong ng impeachment proceedings laban sa kasalukuyang Pangulo. Lalo't ang Kongreso na siyang mangunguna rito ay binubuo ng mga mambabatas na karamihan ay kanyang mga kaalyado. Kaya't hanggang nakaupo ang kasalukuyang administrasyon, tanging mga kalaban lang daw sa politika ang madidiin sa mga kaso. Niyayari nila, mga kalaban lang nila parating ganun Pero pagkasama naman, hindi naman tinitira. Tanggap naman ang palasyo na may mga hindi sang-ayon sa kanila pagdating sa DAP. Pero nilinaw niyang walang sinabi ang High Court na may pananagutang kriminal ang gobyerno dahil sa nasabing programa. Noong una, sang-ayon daw ang mga kababayan nating Pilipino dito sa Amerika sa pamamalakad ng Pangulo sa ating bansa. Pero nitong bandang huli, tila nawala na raw ang kanilang tiwala matapos sumabit nga ang ilan sa mga tauhan nito sa anomalya at mismo ang Pangulo na nga. Erwin Tulfo, News 5, San Francisco, California. Nagsimula na po sa Malacanang ang budget presentation para sa taong 2014. Dito sinabi ng Pangulo na nag-abot na ng resignation letter si Budget Secretary Butch Abad pero hindi niya ito tinanggap. Para sa update, nasa linya ng telepono si Royce Nagit. Royce. Yes, Chi, mismong si Pangulong Aquino na nga ang tumapos sa kaliwat kanang panawagan sa pagbibitiw ni Budget Secretary Butch Abad kaugnay nga ng DAP. Sa isang live statement ngayong umaga mula sa Malacanang, inanunsyo ng Pangulo na hindi niya pinayagang magbitiw si Abad. Ito ay kahit naghain na raw kahapon ng kanyang resignation letter ang kalihim. Inihayag ito ni Pinoy sa harap ng kanyang gabinete kasabay nga na pagsisimula ng pulong sa presentasyon ng panukalang 2015 national budget sa Malacanang. Present din sa pulong si Secretary Abad na tahimik lamang na nakaupo bagamat halatang emosyonal habang nagsasalita nga ang Pangulo. Git ni Pinoy, naniniwala siyang hindi tama na tanggapin ang pagbibitiw ni Abad dahil lamang daw
sa maling pananaw ng ilan sa DAP. Naninindigan si Aquino na maganda ang nagawa ng programa at hindi raw niya matatanggap na maging mali ang paggawa ng tama. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang Pangulo tungkol sa DAP matapos ngang ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang ilang bahagi nito. Maiksi lamang ang kanyang naging pahayag sa pagsisimula nga ng pulong at pagkatapos ay agad na rin niyang pinasimulan ang pagtalakay sa budget. G. Maraming salamat, Roy Cisnagil. Antar na mga balita. Police reports. Police report. Lagi po namin paalala, don't drink and drive. Sa Rizal, patay ang isang lalaki na nakaangkas sa motor matapos silang bumangga sa isang kotse. Ang masaklap, lasing na nga ang driver at nakaangkas, pareho pa silang walang suot na helmet. Narito ang report. Sa mga larawang ito, makikita ang pag-rescue sa dalawang lalaki sa kahabaan ng Imelda Avenue sa Barangay San Isidro sa Cainta, Rizal. Ang isa sa kanila, nakabulagta at wala ng buhay. Ito raw ang angkas ng motor na kinilalang si Arnel Velarde. Kwento ng nakakita, mabilis daw ang dating ng motor. Maya-maya pa, sumalpok na ito sa isang kotse. Ang Mustang yung nag-U-turn. Ang motor yung parating. Motor ang parating. Kasi mismong yung gitna ng pintuan, front at saka yung likod, front and rear. Mismong doon ang tinumbok niya. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay ng motor. Lumipad yung tao, pagbagsak doon mga 10 meters away or 15 meters away, ganun. Tinignan ko rin, ninawakan ko rin, patay talaga eh. Kasi bumulwak na yung dugo sa bunganga niya. Napag-alamang lasing ang biktima at ang driver ng motor na si Nino Hernandez. Tinakasan din daw ng dalawa ang isang checkpoint. Pagdating ng rescue team sa lugar, dumadaing na raw sa sakit si Hernandez. Next day ngayon siya. May open fracture siya sa braso. Tapos yung medyo may tama yung kanyang bibig. Kaya maraming dugong. Bukod sa lasing, wala ring helmet ang dalawa. Kaya agad napuruhan ng isa sa kanila. Pag-check ko po ng pulse kanina, wala na po talaga siya. Bali, ang tama po niya sa biyak po yung skull niya. Yung po naging resulta ng pagkamatay niya. Wala naman tinamong sugat ang driver ng kotse na si Josh Doria. Pero posibleng makasuhan pa rin ang 20 anyos sa driver ng reckless imprudence resulting in physical injuries and homicide. Kahit pa hindi niya kasalanan ang nangyaring aksidente. Amber Gonzalez, News 5. Tumagilid naman po ang isang SUV sa South Luzon Expressway kaninang madaling araw. Bumangketa at humiga pakaliwa ang Toyota Fortuner na may plakang MTW 712 sa Skyway bandang Nichols pala sa Pasay. Sumabog ang kaliwang gulong ng sasakyan at nawasak ang harapan nito. Itinakbo sa ospital ang sugatang driver sa kinilalang si Antonio Makasait. Kakasuhan siya ng pamunuan ng Skyway dahil sa insidente. Sa QC naman, nalimas sa mahigit 1,000 pisong kita ng isang tindahan ng manok matapos holdupin ng riding in tandem sa Cubao. Kwento ng isa sa mga empleyado, pumarada ang isang motorsiklo sa tapat ng kanilang tindahan. Naipagkwentuhan daw mga sospek sa isa niyang kasamahan. Maya-maya pa, nanutok na ng baril ang mga sospek at nagdeklara na ng hold-up. Ayon sa mga empleyado, naka-jacket na itim ang sospek, matangkad at mestizo. Hindi naman nagkubad ng helmet ng rider. Hindi na rin nila napansin ang plaka ng motor. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Sumuko na po kagabi ang pumatay sa mag-asawang senior citizen sa Camarin, Caloocan noong Martes. Inamin ng construction worker na si Ven Berlacre na siya po ang pumatay sa mag-asawang Hermenegildo at Rosalina Suarez. Pero hindi raw niya ito sinasadya at nadala lamang ng sobrang kalasingan. Ayon sa mga otoridad, pinagnakawan din daw ng suspect ang mag-asawa. Posibleng ang 13 anyos na kasambahay daw ng mag-asawa ang target ng salarin ng pasukin ng bahay. Bumangga naman ang isang trailer truck sa isang SUV sa QC. Naikipag-karera raw sa isang pang delivery truck ang trailer truck. Narito ang report. Sa Mindanao Avenue na inabutan ng mga otoridad ang trailer truck na ito matapos nitong takbuhan ng nabanggang SUV sa Katipunan flyover pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa mga otoridad, sinubukang tumakas ng driver na huling nakitang nakikipagkarera sa isa pang delivery truck ng nakalagkad ng SUV. Ito, tinamaan niya. Tinakbuhan naman. Hindi man lang sila tumigil. Tanggal ang bumper at tagtad ng gasgas ang tagiliran ng SUV na minamaneho ni Peter Velasco. Kinaladkad nga ako niyan nung paakyat ako. Naghahabulan sila nung dalawa.
hindi siya makalusot. Akong pinalo niya kaya ito, bumakyat dito yan. Oh. Itinanggi naman ng driver ng truck na tinakasan nito ang SUV. Hindi lang daw nito napansin ang SUV sa tabi ng truck kaya nagpatuloy ito sa pagbiyahe. Yung 10-wheeler na sumusunod sa akin, ginit-git ako. Kaya kinabi ko sa gawing kanan. Etong Montero, hindi ko napansin. Kung mapansin ko yan, ihinto ko yung truck. Sa laki ba naman ng truck ko, Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver ng truck. Beryl Sikitin, News 5. Narito na po ang diwata ng mga intriga para sa mga hot stuff chika o na mayuming MJ makakamiss. At Supermart sa last edition na Celebrity Hot Stuff. Nako, may baby na si Derek Ramsey kay Chris Aquino. Wow! Okay, pero bago tayo mag-react, ito muna po yung storya tungkol dyan. Niregaluhan kasi ni Derek ng aso si Chris. O, di ba? Parang miyembro kasi ng pelikula. Isa yung Bichon Dog. Ayan po yan, o. Ganyang klaseng aso po yan. Mahilig daw kasi si Chrissy sa mga aso, kaso lang ito, hypoallergenic, kaya yung binigay ni Derek. Sa'yo na kaya ito na nagkakamabutihan na talaga sila? Any guy can fall in love with Chris Aquino. It's just, our paths didn't meet that way. Sinabi naman niya na their paths did not meet that way. O, di ba? Sinabi rin niya na actually si Derek yung mahilig sa aso. At sinabi niya dyan na alam niya si Chris is full of love and kaya daw niya na regaluhan siya or kaya ni Chris alagaan yung aso. And gusto raw ni Dilby yung aso. Cute ang aso ngayon, hypoallergenic, tsaka malabulak. Magkano kaya yan? Sobra. Martin, pwede bang tatanungin ko, I'm sure ina-adopt nila Derek yan. Okay. O, di ba? Eto, di ba, kung si Annabel Rama gustong mag-showbiz na si Baby Zion, tutol nga ba si Sara Labati na pumasok nito ang kanyang baby sa showbiz? Sabi sa atin ni Sara kung siya raw ang papapiliin, ayaw niya muna. Take note, for Lau lang naman, priority rin kasi nila ang future studies ni Baby Zion. They want Baby Zion na pumunta sa best schools. Baka raw kasi hindi nito ma-enjoy ang pagkabata kapag agad-agad sumabak siya sa showbiz. Ito naman ang pinuntahan natin kagabi. Naku, pamorningan tayo dyan. Oo, rampa-rampa level. Ito kasi si Jasmine Curtis, nandoon siya kagabi. No, isa siya sa most beautiful faces ng Ponds with a beautiful story. Aba naman. Siyempre, papasalamatan natin yung mga sponsors natin dito sa news. Kasama niya dyan sila Cheska Kramer, Julia Barreto, Heart Evangelista at in-unveil si Tony Gonzaga. No? Aba, talagang leveling yun. Ay, ba't may ganung video? Para kay Jazz Karangalan daw na mahanay sa pinakamagagandang celebrity sa bansa. We really just want to inspire more ladies and women and of course teenagers who are at that stage where they may not be as comfortable or confident with hitting puberty. Wow! O, diba? Pero syempre, bago tayo of course, mag-TGIF sa mga kapatid natin. Thank you so much, Supermart, kasi sa andar ng mga balita, dito ako nag-start. Nakakayak naman. Nag-traffic report hanggang nag-showbiz na ako. Dito ka na-discover, MJ Marfori. Wow, dito talaga ako na-discover. Tingnan mo kung gaano ka na, dalaga ka na ngayon. Naiiyak ka ba? Oo nga. Oo, syempre nakakaiyak. Ngayon lang ako noon, mga kapatid, may gatas pa sa Baby- labi. baby Pero pa ngayon, nun eh. talagang rumaratsyada na po. Diba? Para sa pangkabuhayan. So, thank you so much. Thank you, Supermart. Thank you, andar ng mga balita. Anyway, back to you guys. Magkita-kita pa naman tayo. Oo naman. No goodbyes. Mali. Just see you later. Maliit lang. Dito lang tayo eh. Maliit lang ang newsroom. Kita tayo dyan sa baba. You're welcome, MJ. Susunod na sa andar ng mga balita. Nasa 20 suspect sa pag-haze kay Julio Servando, kakasuhan na ngayong araw. At mga peking vintage na $100 nasa Batpo sa Maynila. Yan at iba pa sa aming pagbabalik. 9 teams, 1 mission. Catch Asia's basketball powerhouse teams battle it out for the chance to automatically qualify for the 2015 FIBA Asia Championship, the 2014 FIBA Asia Cup in Wuhan, China. Ipakita ang suporta sa ating Team Gilas Pilipinas as they continue the battle for pride and country. Tutukan ang mga laban simula July 12 to 19. Laban Pilipinas.
Isa ho sa ginagawa ho ng programang Bitag Live ay iniiwas ho kayo mga biktima ng mga manggagancho, dorobot, mga kriminal. Sa pamamagitan ho ng inyong pakikinig ho sa programang Bitag Live sa radyo, maiiwas ho kayo sa talaan at statistika ng mga dorobot, kriminal at manloloko. Kaya ho may Bitag Live sa radyo. Pakinggan, panoorin sabay dito ho sa Radyo 5, 92.3 News FM at Aksyon TV. Tinaas ninyo ang obligasyon po namin bigla. Lubos na nagpapasalamat ang Alagang Kapatid Foundation sa sunod-sunod na pagkilalang natanggap sa iba't ibang sangay ng gobyerno, LGUs at NGOs at maging ng mga donors mula sa ibang bansa at dito sa Pilipinas na naging katuwang natin sa muling pagbangon ng ating mga kababayang nasalanta ng mga nagdaang kalamidad. Mula po sa aming chairman, si Manny V. Pangilinan, ang aming pong presidente, Mr. Noel Lorenzana, at ang aming pong head ng News and Current Affairs, Lucy Cruz Valdez. Maraming salamat po. Asahan niyong patuloy kaming tutulong, aagapay at dadamay dahil ang inyong pagbangon ang aming inspirasyong makatulong. Maraming salamat po sa Team 5. Biyaheng walang flagda at walang boundary. Tahan ng mga balita, ang tahan ng mga balita. Tuluyan na pong kakasuhan ng NBI ang 20 individual na may kinalaman sa pagkamatay ni hazing victim Julio Servando. Hindi rin po ligtas dito ang mga girlfriend at kaibigan ng mga miyembro ng fraternity. Bakit kaya? Para sa update, makakausap natin sa telepono si Michelle Mediana. Michelle. Martin Chi nakatakdang magsampa ng kaso mamayang hapon sa Makati Prosecutor's Office. Ang National Bureau of Investigation laban sa 20 individual kaugnay sa pagkamatay ni Julio Servando matapos sumailalim sa initiation rights ng Tau Gamma Phi Fraternity. Kakasuhan ng paglabag sa RA 8049 o anti-hazing law ang mga suspect. Kabilang sa kanila ang pinuno o Grand Triskilio na si Cody Morales, si Daniel Bautista ang Secretariat Medic ng FRAT, at si John Kevin Navoa na nakalabas na nga ng bansa noong July 1. Dalawa naman sa 20 individual ay pinasok na sa Witness Protection Program matapos sumuko ngayong linggo. Si Jemar Pajarito naman na caretaker ng bahay sa Palanan, tinurn over na ng PNP sa NBI kahapon para kunan na rin ang pahayag. Inamin na niya ang naging partisipasyon niya sa initiation rights. Pero nilinaw ng mga otoridad, kasali pa rin ang 3 sa mga kakasuhan. Kabilang din sa 20 kakasuhan ng 4 na kababaihan na mga girlfriend raw at kaibigan ng mga miyembro ng fraternity. Ayon sa NBI, handa silang tuntunin at hulihin ang mga suspect oras na lumabas na ang warrant of arrest laban sa mga ito. Martin Chi. Maraming salamat, Michelle Mediana. Naglabas na rin ng DOJ ng lookout bulletin order para mas paigtingin pa ang pag-aanap sa mga suspect sa pagkamatay ni Julio Servando. Mas maiging alerto ang Bureau of Immigration sa pagkabantay ng mga international airport at seaport. Kamakailan, nakabalitang nakalabas ng bansa ang isa sa mga suspect na si Kevin Navoa. Samantala, naging emosyonal naman ang caretaker ng mga frat house na si Jemar Pajarito sa paghaharap nila ng ama ni Julio. Umiyak siyang humingi ng tawad dito. 2006 pa raw nang naging miyembro si Jemar ng Tau Gamma Phi at hindi na rin daw mabilang kung ilang beses na siyang naging bahagi ng initiation rights. Si Mang Aurelio naman, pag-iisipan daw kung tatanggapin ang sorry. Humingi po ako ng tawad kay Mr. Servando po. Bakit? Kasi hindi ko po akalain na ganun po mangyayari. Hindi ko talaga alam yun. I-evaluate ko pa kung matatanggap ko ba yung pagsusorry niya. Kasi kung tutusin siya, nag-provide ng venue. Nabisto po ng NBI at Bangko Sentral ang bentahan ng peking dolyar sa Maynila. Ang mga ibinebentang papel, mga collector's item daw na naimprenta noong 1934. Narito ang detalye. Sa unang tingin, aakalain mong tunay ang mga vintage na dolyares na ito.
magaspang ang pagkakayari at kuhang-kuha ang kulay. Pero peke ang mga ito at nasabat ng NBI at Bangko Sentral sa isinagawang buy-bust operation sa isang mall sa Maynila. Nasa 500 piraso ng pekeng $100 bills ang nakumpiska. Ni-repair lang ito sa amin ng Bangko Sentral na nagkaroon sila ng test buy. May nagbebenta ng fake na US dollar. Nagano tayo ng undercover agent na bibili ng mga peke na ito na banknotes. Ibinebenta raw ang kada $100 bill ng 1,000 piso. Sa bundle na ito nakasulat pang 1934 na imprenta ang dolyares. Ang sabi nila during the previous negotiation, nahukay lang nila ito para ma-entice yung parang collector's item na ito kasi luma na tsaka mahirap na daw hanapin. Arestado ang 2 sospek na hindi muna pinangalanan dahil sa isinasagawang follow-up operation. Pero giit ng isa, wala siyang ideya na peke pala ang ibinebenta. Iniabot lang daw ito ng isang kakilala. Hindi po, kasi ang alam namin luma lang, kaya hindi mapalitan. Ganun lang ang pagkaalam namin, hindi namin alam na counterfeit. Posibleng maharap ang mga sospek sa kasong possession and use of false bank treasury, banknotes, and other instruments of credit. Renz Ongkiko, News 5. May paalala ang isang kilalang negosyante kaugnay sa pagsali ng Pilipinas sa tinaguriang Asian Economic Integration. Marami raw kailangan paghandaan ng bansa bago ito makipagsabayan sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa sa ASEAN. Narito po. Ilang buwan na lang bago ang binabalak na economic integration ng 10 bansang kasapi ng ASEAN. Ito ang malayang pagpasok ng mga negosyo o produkto sa mga bansa na mas mababa o wala ng sisingiling taripa. Pero ayon sa business tycoon na si Manny Pangilinan, hindi pa handa ang Pilipinas para dito. Baka sa halip daw kasi na makatulong ito sa bansa, maging sanhi pa ito ng pagkawala ng hanap buhay. You could be putting people out of work. Right? And that's real. I mean, your own people not having a job. Panukala niya, palakasin muna ang iba't ibang sektor ng negosyo, lalo na ang agrikultura, upang maging handang makipagsabayan sa mga kalapit nating kapatid bansa. Sa kabilang banda, pabor naman siya na bigyan din ng mas malawak na karapatan ng mga banyaga na magmay-ari ng negosyo dito sa Pilipinas. I am so insecure about foreigners owning bridges or tollways or even factories. Because if they for some reason become unhappy with this country, what do? Do they tear up the bridge and bring it back home, or tear up the tollways, or move their factories over to their homeland? They can't do that. Pero higit sa lahat, ang dapat daw na pagtuunan ng pansin ngayon ay gawing world-class ang mga korporasyon sa bansa sa pamamagitan ng maayos na pamamalakad at dekalidad na trabaho. Good governance is one, but the other aspect is performance. So you have to combine integrity with competence. You got to produce results too, but do it in a way that is the right way. Maliit man o malaki ang negosyo, kung dekalidad naman ito, malaki pa rin na magiging ambag nito sa ekonomiya ng bansa. That's part of the normal evolution of economies in general and economic development. Maricel Halili, News 5. Susunod. Mga misis, lagi ba kayong bitin sa paglalabing-labing kay Mister? Ako, baka nakakaranas na ng premature ejaculation si Mister. May solusyon dyan ng mga doktor. Ha? Mamaya. At ballboy Nomiksena po sa PBA Final, special guest ng Good Morning Club. May trabaho pa kaya siya matapos tawagan ng technical foul at pagalitan ni Coach Tim Cone? Abangan sa pagbabalik ng andar ng mga balita. Biyaheng walang flagda at walang boundary. Andar ng mga balita, andar ng mga balita. Mister, mga misis, kumusta ang paglalabing-labing ninyo? Ni misis, abay dapat malaman ninyo ang kahalagaan ng harmony in sexual motion. Oo, may pag-aaral po kasi na lumitaw na isang po sa sanhi ng hiwalayan na mag-asawa ay ang tinatawag na premature ejaculation. Ano ba ito, Mia Reyes? Nanlalamig na ba si Mrs. sa'yo o di kaya'y bigla na lang iniwan? Sa mga mister, baka naman nakakaranas ka na ng premature ejaculation. Ayon sa eksperto, kondisyon ito kung saan hindi nakokontrol ng isang lalaki ang kanyang sarili dahil sa sobrang pananabik kaya mabilis ang kanyang sexual satisfaction.
If somebody's testosterone is very, very poor, like for example, somebody who suffers from testicular dysfunction, the testosterone may be so poor that they don't engage in sexual activity. Ayon sa Philippine Urological Association, isa sa bawat 5 Pinoy ang nakakaranas ng premature ejaculation. Nagagamot naman daw ito, pero kapag hindi naagapan, posibleng magdulot pa ito ng ibang sakit. There's a condition called thyroid hyperthyroidism. This is a condition where our thyroid control our metabolic rate in our body. The infection itself can cause irritation in the pelvis. Pero ito ang mas malala, baka maging mitsa ito ng hiwalayan. Lumabas sa pag-aaral na 20% ng mga lalaking hiwalay sa asawa ang may ganitong kondisyon. Ang average is about 8 minutes ang regular na Latin sexual intercourse activity. Ang premature ejaculation, 3 minutes pero hindi pa ready ang partner. Sabi ng love expert, malaking bagay ang pagtatalik sa relasyon ng mag-asawa. Fullness o yung peak ng pagiging one ng isang mag-asawa through physical. So talagang wala nang nagdi-divide sa kanila, tanggap nila ang isa't isa. Pero hindi lang dito nakasalalay ang pagsasama. Lahat naman daw na idadaan sa mabuting usapan. Mia Reyes, News 5. Sports! Nasa Wuhan, China ngayon ang Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup. Sina Gary David at Eric Tenorio na nabitbit ng watawat ng Pilipinas sa opening ceremonies kahapon. Pumarada rin sina Paulie at Bo Belga kahit kagaling sa pagkatalo sa finals ng Governor's Cup. Balak ng Gilas na higitan pa ang back-to-back fourth place finish ng bansa noong 2012 at 2010. Bukas ang unang laro ng koponan kontra Chinese Taipei. Mapapanood po yan ang alas 5 ng hapon sa TV5. Naalala niyo po ba yung ballboy na umeksena sa PBA Finals? Naku po, special guest siya kanina ng Good Morning Club. Kwento ni June Rillo, aka Boy Sukat, nagulat lang daw talaga siya sa tawag ng referee na stepping on the line. Hindi niya namalayan, pumunta na pala siya sa court at nagsukat. Natauhan na lang siya ng sigaw-sigawan siya ni Coach Tim Cone. Na-realize raw niya na mali ang ginawa niya. Dati raw kasi naging referee rin siya. Ang tanong, nagalit pa sa kanya ang mga players ng Sanig? Pinagmamalaki ko ang aming team na parang pamilya talaga. Sabi niya sa akin ni Jim, Kuya Jun, kang mag-alala, ako bahala. Kasama sa laro yan. May bonus ba kayo? Kasama ka ba sa bonus? Baka wala kang bonus. Hindi, normal po yun na talagang, ano yung, may bonus kami. Ang jacket ni Sergio, malapakan natin. Nakakatuwa po. May dagdag na text. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw mula kay Marga Vargas, Action TV Weather Center. Marga. Weather! Mga kapatid, nakaambang pumasok sa bansa ang isang bagyo. Sabi ng Pag-asa na mata ng low pressure area sa silangan naman ng northern Mindanao. Pero ayon sa Japan Meteorological Agency, isa na itong tropical depression. Posibleng pumasok ito sa loob ng ating bansa pagdating naman ng Lunes at kung sakali tatawagin natin itong Glenda. Pero sa ngayon magiging maulan dahil sa Habagat at Luzon, pati na yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa may Mindanao. Magiging maulap na may pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Davao at sa ilang bahagi ng Mindanao hanggang sa weekend. Bahagyang maulan naman sa Cebu at sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Mas ramdam naman ang masamang panahon sa bandang Iloilo pati na dyan sa may Panay. Makakaranas naman ang Metro Manila, Palawan at ang kanlurang bahagi ng Luzon ng pulupulong pag-ulan. Yan ang lagay ng panahon sa oras na ito mula dito sa Action Weather. Ako po si Marga Vargas. Salamat, Marga. Sa Mandaluyong, patok na patok ang isang dormitoryo para sa mga lalaki. Naku, sino ba naman ang hindi mamamangha sa mga kwarto, ha? Nagawa pala sa container van. O, diba? Hindi lang yan. Kompleto rin po ito sa mga gamit. Ang mga container van na gaya nito, kapag luma na, madalas nakatambak na lang. Pero paano na lang kung sabihin ko sa inyo na ang mga container van kagaya nito ay pwede pala maging kwarto para sa higit 20 katao. Oh, tulog na. Good night. Yan ang konsepto ng dorm na ito para sa mga lalaki dito sa Mandaluyong City. Pinagpatong-patong ang mga container van para muling mapakinabangan. Kumpleto ang dorm mula sa kama,
sariling locker, at common area para sa panonood ng TV. Ang kanilang ilaw, gawa mula sa mga recycled na bote. What we try to do is we try to recycle as much as possible and use mga natural material. Pati mga tenant dito, nainganyo na rin mag-recycle. Ginawa lang nila ang kanilang pandama. Pati na ang gamit nilang barbell. Balita ko kayo lang gumawa niyan. Oo, ako lang gumawa nito. Kasi mahal ang materials. Ang maganda pa rito, bukod sa pakiramdam na parang nasa probinsya ka lang, pasok sa budget ang 1,700 pesos na bayad sa dorm kada buwan. Kasama na dyan ang unli kuryente, tubig at wifi. For the fan room, you get it for 40 pesos a day. And if you want aircon, mga 60 pesos a day. Wala naman daw problema pagdating sa seguridad dahil may CCTV na, magdamag pang nakabantay ang gwardya. Laila Chikadora, News 5. February 21, 2011, unang umere po ang andar ng mga balita, ang flagship news program na Aksyon TV, Channel 41. At sa loob po na mahigit 3 taon, naging kasama nyo kami sa pagtutok sa mga balita at trending na issue sa bansa. Balikan natin ang walang flag down, walang boundary at walang prenong kasaysayan ng andar ng mga balita. Balitang walang tigil. We won't be signing off until the world ends. Biyaheng walang flag down at walang boundary. Andar ng mga balita, andar ng mga balita. Ayaw mo yun? Kasama ang buo ng Aksyon TV. News 5. Wasn't a rapper, then I could've got a pop deal. White curls and the hot pink Hot Wheels. Lot of bottles and a lot of fruity cocktails. Days of our lives. You wink, it goes by. So we'll just get it with no edits and anything goes so. No time for closed minds. And free my little Weezy. And let's just get right. Young money, cash money in the building. Bukas na po ang araw. Undas. Alamin mo natin ang may lagay ng panahon ngayong araw mula kay Sean Yao sa Aksyon TV Weather Center. Hi, Sean. Yan ang lagay ng panahon sa oras na ito mula dito sa Aksyon Weather Center. Ako po si Sean Yao. Ako po si Leah Cruz. Lagang muna tayo ulit sa N5 Corner para sa mga hot news online. Sup? Maraming salamat, Martin, Teresa. Para sa walang prenong balitaan, bisitahin lang ang newstar.com.ph. Balik sa inyo, Martin at Teresa. Thank you so much, Chef Umalde. Thank you, sir. Arangkada na ang diwata ng mga intriga, hatid ang mga hot stuff chika. Hola, MJ. Hola, tantalizing Tere at Supermart. Marami na akong baong chika. Sa kanan ni Martin Andanar, ako po si Jovi Francisco. Ako naman po si Chibo Cobo. Ako po si Lord de Vera. At yan ang mga balita, Amanda Romata, walang preno. Ako po si Martin Andanar. Ako naman po si Grace Lee. Ako po si Teresa Licaros. Mula sa News Headquarters sa Pilipinas, Aksyon TV, San Man, Kelman. Kapatid, buenas tardes. Muchas gracias. And for the last time, yan ang mga balitang umanda, rumata, walang preno ngayong tanghali. Ako po si Martin Andanar. Ako naman po si Chibo Cobo. Mula sa News Headquarters ng Pilipinas, Aksyon TV, saan man, kailan man, kapatid. Kapatid! Buenas tardes,